Sino pong excited sa word today? Yeah, ang word po natin today is hindi malungkot. So, sana po makita ko po, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na makita ko yung mga magagandang smile sa inyong mga mukha. Amen. Yan. So, bago tayo mag-lead sa ating message, I just wanna share a short story. By the way, I'm a mom of 3. Ang panganay ko po is 13 years old na, and then I have 2 little kids. Product po sila ng pandemic. Yan. And as a mom of 3, I'm a full-time mom. Though I have a business, I have a business, yung Peony by Joey. Kung friend nyo ako sa Facebook, lagi nyong nakikita yan. But also, I'm a full-time mom, and my daily task is like a full-time service job. Yan, kagigising ako ng maaga. Usually, gigising ako 5:30, 6 o'clock, ganyan. Magpe-prepare ng breakfast kay Hayes dahil papasok siya, doing the laundry, cleaning the house, organizing this, organizing that. Yes po, I'm the one who do all of these chores. All of these chores pa sa bahay namin. Kasi po, wala po akong kasama sa bahay. Dahil nga full-time mom ako, ako po yung hands-on sa aking mga anak. So lahat yan, ino-organize. Dahil organized nga ako, yun, gusto ko laging maayos yung bahay. And then, minsan sa sobrang pagod mo, gusto mo magpahinga, di ba? Alam ng mga nanay yan, lahat ng mga nanay makaka-relate dyan. Yung mga nanay, 24/7, wala yung day off. Kaya praise God po sa mga nanay na katulad ko. And yung, alam mo na, siesta time, hihiga ka na, magpapahinga ka, then suddenly, may lalapit. Dahil maliit pa akong 2 anak. Mommy, can I have milk? Mommy, can you play with me? Mommy, can you dress up me? Ganon yung mga anak ko. Parang, wow, gusto ko nang magpahinga. I'm so tired. I'm so exhausted. But, Lord, bakit hindi po ako makapagpahinga? Ganon yung mga, alinyahan ko tuwing gusto ko nang magpahinga. Di ba? Parang, hindi pa natatapos yung sa anak mo lang. Tapos, meron pang, my love, nasan yung ko? My love, nasan hindi lang pala mga anak, pati sa asawa. My love, nasan yung ko? Saan mo tinago yung My love, nasan yung medyas ko? Hello, dyan ko lang naman lagi nilalagay yung medyas mo. Bakit lagi nyo naman hinahanap sa akin? Parang lost and found, ganon. Sino nakaka-relate? Nakaka-relate po ba? Sounds familiar, di ba mga nanay? Yung tipong nandyan na lang Bakit hindi nyo pa kunin? Nandyan na lang. Pero siguro dahil po sa sobrang, alam nyo yun, dahil nga alam nila ikaw talaga yung nag-aayos, talaga nakadepend din pala talaga sila sa'yo. And nakakapagod, diba? Nakakapagod po. Pero kahit gano'ng kahirap, we keep going on. We keep serving them. We keep serving our family. We keep doing things for our family. Why? Yes, correct, because we love them. Amen? Because we love them. We have the heart na yung kahit gaano kahirap, kahit gaano kapagod, kahit gaano ka-exhausted, we keep serving them. We keep serving our family because we love them. We love them na gusto natin silang pagsilbihan. The joy of seeing them happy and cared makes the all effort worthwhile. Amen? Tama mga nanay? Amen? Amen. And serving the Lord is the same. Amen? Sometimes, it feels tiring, exhausting, demanding, and even sometimes, it feels unnoticed. Yung walang nakakaalam. But when we serve out of love, we find joy that we cannot give. Amen? We cannot give. And today, let's talk about serving the Lord with joy. Why it is not a responsibility, but a source of deep fulfillment and purpose, just like motherhood does. Amen? Sinong excited? The joy, pwede po ba nating sabihin, the joy of serving the Lord? Hindi aksidente ako yung nag-preach, hindi aksidenteng second service ka dumating, at ngayon ka nakaupo dyan, kasi itong message na to para sa'yo. Amen? Amen. Yan. Hallelujah. Now, and yesterday, I was doing this notes. Nagno-notes ako. Sabi ko, Lord, guide me kung ano yung mga ipapasabi mo. Talagang yesterday, I soak myself sa Lord mula umaga pa lang hanggang hapon. Tapos, nasa lamesa ako, nagtatype ako ng mga notes. Nag-play ako ng song, yung Always on Time, yung kaninang kinanta nila. And then,
tumutuloy yung luha ko, hindi ko alam. Hindi ako makapagsulat, hindi ako makipag-start. Sabi ko, Lord, gusto ko matapos yung notes ko kasi bukas na to, gusto ko na makomplete ko na to. Hindi ako makapag-start, hindi ako makapag-type, nanginginig ako. Talagang napupuspos na ako. Tapos, biglang lumapit yung anak ko, si Simeon, yung pangalawa. Sabi niya, Mommy, are you sad? No, anak, I'm happy. But there were tears fall from your eyes. Ganyan siya magsalita, parang nakikipag-usap kay Peppa Pig. Ganyan, napakaslang. So, no anak, I'm happy. Tapos biglang lumapit yung pangalawang anak, yung panganay ko, sabi niya, it's a tears of joy, Simeon. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, paano ko nga ba i-explain yung tears of joy sa 6 years old, no? Kasi sabi ko sa kanya, I'm happy, but then I'm crying. Sinabi ko na lang, because the Lord loves me so much, anak. That's why Mommy is so happy right now. Hindi ko ma-explain yung joy talaga sa kanya in a simplest way. Sabi ko, Mommy is really happy right now. So don't worry, I'm okay and I'm not sad. Sabi kong ganyan. Tapos, yun, praise God. And nabuo yung message, kaya nandito ako ngayon. Amen. Serving the Lord is a privilege, tama? Totoo naman yun and not a burden. And that is true, it shouldn't be a burden. However, there are times when we grow weary and lose enthusiasm and no longer feel the true joy of serving. Parang nung first time na nag-attend ka, tapos naalala nyo yung first time na sumali kayo sa mga ministry, nung may ministry fair dito, sobrang galak nyo, di ba? Sobrang excited nyo. But then as time goes by, nawawala. Parang ang on fire mo, pagkatapos mga ilang weeks, months, years, hanggang umabot na ng ilang years, decades na minsan nawawala yung joy. Nagiging familiar na lang sa'yo ang lahat. Nagiging familiarity. Pero do you really know what joy entails? Alam niyo ba talaga kung anong kaakibat nung tinanggap niyo ang Lord? Masaya ka pa bang naglilingkod? Yun ang gusto kong tanong sa inyo. Masaya ka pa bang naglilingkod? Masaya pa po ba kayong naglilingkod ngayon? Tanungin nyo ngayon sarili nyo, masaya pa ba akong naglilingkod? Amen? O napagod ka na? Pwede ba tingnan nyo yung katabi nyo kung mukhang pagod na? Mukhang fresh. Mukhang fresh, di ba? So fresh. So fresh pa yan. Pero before you answer that question, let's define the joy and happiness. Joy and happiness are related, but they are not the same. Because happiness, temporary yan, and it depends on the circumstances. Yan yung tipong kapag may bago kang gamit, may bago kang gadgets, yan, sabi kanina nga, iPhone 16, no? Kapag yan, bago, tapos 1 terabyte, tapos fully paid, yan, yung happiness na nararamdaman mo kasi wala kang iniisip. Ako may iPhone 16 kasi hindi pa ako happy kasi 1 year to pay pa siya. Amen. Tapos, yun yung mga natatanggap natin at yung kapag maayos yung buhay mo, happy ka. Kapag naka-achieve ka ng something sa work mo, sa school, you're very happy, di ba? But these are the positive things coming from the outside, going to the inside. Amen. Kaya, yung from the outside, going to the inside, nararamdaman mo, happiness. But joy is different. Joy is deeper. Mas malalim siya. Joy comes from a relationship with God rooted in giving, serving, trusting that no matter what happens, we are anchored in Christ. Knowing na kahit anong mangyari, anchored tayo sa Lord. It is the state of your heart. Ito yung kondisyon ng puso mo. It is more than just our feeling. Joy comes from the inside na, kumbaga, hindi siya nananakaw. Kahit demonyo man yan, hindi mananakaw. Kasi, it transform our lives beyond emotions and situation. Yung joy, the more na nakakaroon tayo ng hindi magandang situation, the more na dapat lumalabas yan. Kahit nasa kapagsubukan ka, dapat may kagalakan. Amen. Amen. Because, happiness fades. And may expiration yan. But joy, it never expires. It will be with you. The moment na tinanggap mo ang Lord, nasa iyo ang kasama yan. Package yan. Diba sa Galatians 5:22? Kasama siya sa package. Once you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, it is the fruit of the Holy Spirit. And the true joy in serving the Lord is not self-initiated,
but a response to His calling. Dahil sobrang nararamdaman mo yung love ng Lord sa puso mo, yung grace ng Lord, ikaw mismo, yun yung response mo sa calling niya. Amen. Serving does not come from our own effort. Kasi if own effort yan, mapapagod ka. Kapag nagsiserve ka para sa sarili mo, burnout ka na, be. Amen? Kapag nagsiserve ka para sa... Paano ka nagsiserve? Kunwari, tumutugtog ka dito, may nakita kang crush, tugtog ko pa, masanting ko, akakit, tutugtog ko, Kenny, makanya. Mababurnout ka. Mag-serve ko pa, mag-lead ko pa, makanyan. Kasi, sorry po nagkakapampangan ako kasi mas na-express ko yung sarili ko. Ay, mag-serve ko pa, mag-lead ko pa ang makanini. Kasi para mag-attend dyan ka mag-attend dyan ka No, it shouldn't be like that. Your service to the Lord should be the response because the Lord loves you. Amen? Amen. Sabi nga nila, if you can't find joy in what you're doing for the Lord, you might be doing it for the wrong reason. Amen. Sabi nga nila, it is not about how good or talented you are or the most gifted. Maraming gifted dyan. Diba? Maraming talented dyan. Tama? But the one who is always available, how much you are willing and how much you want na magpagamit sa Lord. Yung willingness, yung gusto ng Lord. Sabi nga, di ba, the Lord does not call the qualified, but He qualifies the called. Kahit sino pwedeng maglingkod, basta merong willing heart. And then, we have types of services na madalas nating ginagawa sa Lord. Marami to, but we only listed few. First, we have the worship and praise. Yung worship and praise, ito yung personal devotion mo. Personal relationship mo sa Lord, yung kayong dalawa. It's not all about singing, ganyan. Ito yung tipong na-honor yung God sa buhay mo, na kahit hindi nakikita ng iba, ino-honor mo yung God sa buhay mo in all areas of your life. Tama? Hindi yung kapag lang may nakakakita, doon ka lang mabait, or doon ka lang nagsiserve. Ito yung personal relationship mo sa Lord. Amen. Then we have the evangelism and discipleship. Ito naman yung ating life mission goal. Amen. Ito yung heartbeat ng Lord. So the more na marami kang sinisharean, siniserve mo ang Lord. The more na ginagamit mo yung John 3:16, sinishare mo si Lord, nagsiserve ka sa Lord, the more na nagte-testimony ka kung gaano yung ka-goodness ng Lord sa buhay mo, sinishare mo si Lord, sa service ka sa Lord. Amen. And then we have the intercessory prayer. Ito yung the more na pinapanalangin mo yung mga kasama mo. And we have here intercessory ministry, tama? Meron tayo, ito yung 2 Chronicles na ginagawa natin every night. And we have our prayer warriors. Praise God po sa buhay ng mga prayer warriors natin dito. Talagang dedicated yung life nila every time na nagpe-pray sila para sa church, para sa ating lahat, and para sa mga gawain sa church. Because one time, I remember I attended this overnight prayer and sobrang sarap po. Sobrang sarap. I think it was January when they held an overnight prayer here. And yon, naranasan ko siya. Actually, parang first time ko lang yata yon. And sobrang sarap ng the whole time mula, anong oras ba yun? 8:00 ng gabi. Natapos yata kami ng 4 o'clock. Actually, yung after kong magpisets noon, 6:30, tapos dumaretso na ako doon. Hindi na ako umuwi. And then, hanggang 3 or 4 o'clock yata siya ng madaling araw. Tapos, sobrang nakakapuspos siya. Sakto ng time na yun, naka-fasting ako. Talaga sobrang sarap ng Lord, yung presence ng Lord na nandun ka. And in that way, pinapanalangin mo yung buong church, pinapanalangin mo yung mga gawain ng Lord dito sa church, yung ating mga ministry. You're serving the Lord. Amen. And I encourage you na one time kapag nag-announce sila ng overnight prayer, umattend po kayo. Hindi lang masarap sa presensya ng Lord, masarap din po yung almusal na binabahagi nila. Amen. Nakita ko si tita. Sarap nung lugaw na. Tapos, we have the serving in the church. Yan, yung ministry. Yan yung makikita nating mga usher, yung mga tumutugtog dito, yung mga dancer, yung mga nasa tech. Praise God po lahat sa buhay niyo kasi nagpapagamit po kayo sa Lord. Amen. Maraming salamat po na na-appreciate po namin na yung talent niyo, yung skills niyo, pinapagamit niyo sa Lord. But,
you have to be careful and check your heart every day kung para sa Lord pa ba yung ginagawa nyo. Amen. And then we have the loving and serving our family. It means outside, because outside the church, hindi lang dito tayo nagsuserve, hindi lang dito sa loob ng four corners na to. Pagkatapos nito, pag lumabas ka na, magsuserve at magsuserve ka pa rin. Amen. Para saan? Para sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa mga nakakakilala sa'yo. Family is our first ministry. Tama? And dyan pa lang, natetest na yung joy natin. Amen. And every act of service, big or small, nare-recognize ni God yan. Nothing will be put in vain. Amen. Amen. And bago tayo pumunta sa verse nito, pwede po ba natin lagay yung kamay natin sa puso natin and declare this, my joy comes from the Lord. My joy comes from the Lord. My joy comes from the Lord. Whenever you feel weak, declare nyo lang po yan, my joy comes from the Lord. Kasi this morning, na-test na yung joy ko. This morning, medyo dahil nakaset na kung anong gagawin ko, naka-alarm ako, ganyan, pero hindi lahat nasunod. And medyo gumagawa ang kalaban, trying to steal my joy. And then, nung on the way na kami, nagtatangs ako, sabi ko, my joy comes from the Lord. Hindi mo to kayang nakawin ngayon. Demonyo ka. Kung may ginagawa ka man, wag mo nang ituloy. Wag mo nang subukan. Because my joy only comes from the Lord. Amen. Can we show this verse? Sabi dun sa Psalm, Word of God, no? Shout to the Lord, all the earth. Serve the Lord with joy. Come before Him with singing. Know that the Lord is God. Amen. He made us and we belong to Him. We are His people, the sheep He tends. Come into His city with songs of thanksgiving and into His courtyards with songs of praise. Thank Him and praise His name. The Lord is good, His love forever, and His loyalty goes on and on and on. Yan. God desires that we serve Him. Why? Because we are His people. We are His creation. We are His sheep. When we delight in Him, our service becomes an expression of love. Amen? But right now, dahil napapagod tayo, God is in the business of restoring your joy. Amen? Dahil napapagod, nararamdaman natin yung kapaguran, God is working in us right now. That's why sabi ko nga sa inyo, itong message na to, para sa inyo, nakaupo ka dyan, dahil para sa iyo itong message na to. Amen? And familiarity can cause us to lose the true meaning of joy in serving God. Dahil nakasanayan na, it becomes our routine, our minsan obligasyon na lang, and sometimes burden na talaga siya. Minsan, hindi ka na nagma-Matthew 6:33 kasi wala na yung joy. And when the joy slowly fades, how can we remain joyful in serving? How? Yeah? When the joy fades, do you know how can we remain joyful in serving? We have here some points to consider. Hallelujah. Can we spell joy? Ay, parang mahina. Do you have joy right now? Can you spell joy? J-O-Y. Amen. J-O-Y. So, J-O-Y, alam nyo, dahil yun po yung pointers natin ngayon. Let's start with letter J. J means join in God's mission. Sounds familiar, di ba? This is our number one mission in life. This is the Great Commission. Hindi po ito Great Consummation. Amen? So, nag-Great Commission ka, yan po yung number one na talagang dapat mong gawin dahil yan yung mission mo sa Lord. Yan yung life mission goal mo. Matthew 28:19-20, yan yung G12 visions. Di ba? Na laging binababa sa atin. And then, yan yung kahit na ayaw mo na, pag ginawa mo yan, pag nag-minister ka sa iba, ma-on fire ka. Kasi ikaw mismo nami-minister yung sarili mo. Meron bang nakaranas ng ganon? Yung tipong nanlalamig ka, biglang nakapag-share ka, na hindi mo sinasadya. Nag-uusap lang kayo. Biglang nakwento mo kung paano mo nakilala sa Lord. Nakakapag-restore siya ng joy. Amen? Nakakapag-remind siya sa atin kung paano tayo tinanggap ng Lord, kung paano natin nakilala yung Lord, kung paano natin naramdaman yung unang love ng Lord. Amen.
Kaya dapat yan yung hindi nawawala sa buhay natin. Na we keep sharing and serving the Lord to share His words, to share yung words niya sa ibang tao. Kasi yun yung nakakapag-fueled up sa atin. Amen. Yan yung nakakapagbigay ng fuel para mag-continuous kang mag-serve sa Lord. Kasi kapag hindi ka na nag-share, mamamatay na yung apoy. At ayaw nating mangyari yun. Kaya nga, you should be a Christian who keeps growing and not a Christian who is stagnant. Hindi ka dinisign ng Lord sa ganon. Dinisign ka ng Lord. Binigyan ka niya ng wisdom to share His word. Amen. And when we read this one, what is our response? Ano yung response mo kapag tinawag ka ng Lord na mag-share ng gospel? Ano dapat yung response natin? Diba dapat yung Isaiah 6:8? Here I am, Lord. Send me. Kapag ba tinawag ka ng Lord, magre-response ka? Parang konti lang. Kapag tinawag po ba kayo ng Lord, magre-response po ba kayo? Amen. Amen. Can you say yes? Kanina sapilitan. Can you say yes? Here I am, send me. Yes. Dapat we're always available for the Lord. Amen. Dapat wala nang, Lord, kasi ganun, wala na dapat dahilan. Hindi ka na pwedeng mag-reason out kasi yan lang yung life mission goal natin. Amen. And everything will follow. Matthew 6:33, amen. And in serving the Lord, we must know our why. Bakit ba natin kailangan gawin ito? Ano bang sabi sa Deuteronomy 10:12? To walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your strength. Amen. Kapag tayo nawawalan na ng sense ng direction sa journey natin sa Lord, doon tayo nag-start nawawalan ng joy. And when we understand why, when we know whom are we serving, when we know why are we serving, and when we serve because sa love sa Lord, then serving becomes natural. Natural na lang yan. Hindi yan magiging sapilitan. When you know your why, hindi na yan magiging mabigat. Basta alam mo lang yon yung why mo kung bakit mo pinagsisilbihan ang Lord. Sabi nga sa John 5:3, this is the love of the Lord, that we keep His commands and His commands are not burdensome. Amen. Amen. And when you serve the Lord, hindi siya pwedeng, okay, nag-serve na ako, okay na to. Hindi ko naman ikaw si Mami Grace, di ba? Okay na to, okay, nag-share na ako, okay na to. Di ba? Amen. Because when you serve the Lord, we should serve with passion. Hindi pwede yung tira-tira lang na energy mo. Kung sa school, nag-e-excel ka. Kung sa work, nag-e-excel ka. Dapat sa ministry, nag-e-excel ka rin. Dapat sa pagsaserve sa Lord, nag-e-excel ka rin. Dapat sa pagsaserve sa Lord, nandun lahat ng effort mo. Kasi what can we get? We will get an eternal rewards. Sino may gusto may eternal rewards? Amen? Stop being a Christian that God is okay with. Please, be a Christian that God is pleased with. Amen. Hindi pwedeng okay na to sa Lord. Hindi pwede. Dapat, Lord, ito yung best ko. Ito yung kaya kong ibigay sa'yo. I surrender everything to you. Amen. And even when you're doing your personal devotion, okay, isang verse, okay na to. Tapos na ako mag-devotion, okay na to. Tapos, gagawin mo na yung kailangan mong gawin. Gusto mo ba ang Lord kapag binigyan ka ng blessing? Oh, yan. Okay na yan. Gusto niyo po ba ng ganon? Hindi, di ba? Gusto niyo yung ibigay ng Lord sa inyo, yung the best. Yung the best blessing. Bakit ka naghahangad ng best blessing kung ikaw hindi ka nagbibigay ng best? Amen? Pasensya na po, hindi po ako galit ha. Inaano ko lang po yung energy ko para hindi ako mawala ng energy hanggang mamaya. Sabi nga, di ba? Serving God is the only job that benefits our eternal. Give our best, exert our efforts on the things that has eternal reward. Amen. Amen. Sabi sa Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving in God. And when you do that, ang kalaban laging nakaabang yan. That is why when you're serving the Lord, sometimes we face a lot of struggles. Amen. But ano ba sabi ng Lord?
Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. You must shine through struggles. Amen. We must shine sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Dahil servant ka ng Lord, we must shine. Struggles in serving the Lord are inevitable. Hindi yan maiiwasan. But that's still our joy. Kagaya ko kanina nagpe-prepare ako. Medyo may mga pangyayari na talaga nakaka-steal ng joy ko. Hindi maiiwasan yon. But hindi dapat manakaw yung joy mo dahil lang may pinagdadaanan ka. Amen. The more na may pinagdadaanan ka, the more na mag-serve ka. Why? Because you're one step away from your blessing. Naniniwala po ba kayo doon? Na the more na malapit ka na sa blessing mo, the more na palapit na yung hinihintay mo, nasa waiting season ka, nag-i-struggle ka, the more na ang Lord ibibigay niya sa'yo kapag one step ka na lang, hindi ka pa sumuko, makukuha mo yung eternal reward mo. That you should shine when you go through struggle. Amen? Instead of being discouraged, see struggles as a ways of God in shaping you into a good servant, into a strong servant. Ito yung mga struggles na nakakapagpatibay sa'yo at ito yung mga struggles na makakapag-test kung totoo ba yung kagalakan mo sa Lord. Kung totoo ba ang si Lord yung pinagsisilbahan mo. Amen. The more na dinidistract ka ng kaaway, the more na mag-serve ka pa. The more na nasa uncertainties ka, the more nasa stormy season ka, mas mag-serve ka pa. Because God is doing something. Alam ng Lord lahat ng works mo sa Kanya. And it will never be put in vain. Amen? That shows that true joy in serving, maraming pangamba, pero walang kaba. Amen? Can you remind yourself again? Put your hands in your heart and say this, my joy comes from the Lord. Another one, my joy comes from the Lord. Share ko lang nung time na nag-struggle kami nung December, no? Alam ko nag-testimony dito yung asawa ko. And ang hirap nung time na yon, nag-struggle kami. In all areas, hindi man nga isa-isang part eh. Sa isang part ng buhay namin eh. Hindi lang sa health. In some areas pa of our lives, sunod-sunod. And then, may mga kinakausap ako, nagka-counsel ako via phone. 3 couple nga yun actually. And they're all having marriage problem, ganyan. Tapos, maabot ako ng madaling araw, kausap ko sila. Then we always talk about God. Tapos, and then at the same time, I'm going through something. I'm thinking of my husband's health. I'm thinking of our finances. Lalo na nung time na yun, magpapasko. Tapos, biglang na-burn out ako. Tapos, umiyak ako. Tapos sabi ng asawa ko, ayun, buti na lang nandyan yung asawa ko, inintabayanan niya ako ng time na nag-breakdown ako. Tapos, after that, nanghingi ako ng tawad sa Lord. Sabi ko, Lord, sorry, hindi ko kinaya. But this doesn't stop me to keep serving you, God. Na kahit na maraming pagsubok na naranasan namin ngayon, it's just a season lang nadadaan sa buhay namin. Because I know, God, you're preparing us for doing great things for you. Amen? So kung nasa season ka ng struggle right now, God is just preparing you. Kasi isa kang magiging matinding servantes ng Panginoon. Amen. And then, kanina, in-spell natin yung joy. What's next after J? Oh, okay, kids. O stands for offer yourself in humility. Tama? And Jesus is the perfect example when we talk about humility. When we serve with a Christ-like heart, we glorify God at may experience natin yung true joy of fulfilling His purpose. And another story of mine naman about humility. There was a time, nagme-mentoring kami. Tapos, biglang sa mentoring namin, dumating kami na mag-asawa na hindi kami masyadong okay. Mga earlier this year. Last year kasi 2025 pa lang. So 2024, dun yung maraming pagsubok sa amin. So 2024 yan. Dumating kami sa mentoring namin, magkatabi kami, hindi kami masyadong okay eh. Tapos, alam niyo si Pastor Ronald, pag nagme-mentoring yan, pagtapos na, okay, manalangin na tayo, ganyan, pray na tayo. And then magpe-pray kami.
in tongues, ganyan. Tapos ang huling sasabihin niya, pwede bang pag-pray mo yung kaliwat kanan mo? Dahil hindi kami okay ng asawa ko. Kaliwat kanan. Yung kaliwa na lang, ayoko po yung kanan. Parang ganun pa, may resist pa. Tapos, na-review ako sa Lord. Naalala ko yung pag-humble ni Jesus nga, di ba? Ikaw pa ba? Nilay hands ko yung kabila, tapos siya. Hindi ko siya nalay hands. Ang sinabi ko na lang, Lord, I humble myself. Patawarin niyo po ako. I wrong my husband. Sabi kong ganon. Ganon naman ang Lord. Kapag yung akala mo, gusto mong masuway yung pagiging, di ba? Yung gusto mong suwayin yung utos niya magpaka-humble ka eh. Minsan, dahil meron tayong pakisabihan kay ni. Pero, minsan, kapag nandun yung presensya ng Lord, makikita mo na lang talaga yung sarili mo na mag-aas ng forgiveness. Kasi kahit ayaw mong gawin, pero nandun yung presensya ng Lord, magagawa mo. Amen? Kahit na ayaw kong pag-pray yung asawa ko, ang sinabi ko na lang, Lord, patawarin niyo po ako, maging blessing po ako sa asawa ko, at hindi maging katisuran. Amen? Just like what Jesus did. He even washed the feet of Judah, di ba? Na siyang nag-betrayed sa kanya. Yun ang sabi niya, but that's the greatest act of humility. Yung kahit ayaw mo sa tao na gustong i-sharean mo, sharean mo talaga. Naranasan niyo na po ba yon? Na may pinapashare ang Lord sa inyo, kaso yung taong yon ayaw nyo, pero nag-share pa rin kayo? Na ginawa mo pa rin yung service mo sa Lord? Amen, di ba? But konti lang po nang nag-amen. Ito lang pong aking mga napakagandang mga nanay. Amen? Kahit ayaw mo, gagawin mo dahil sa Lord. Amen. Next, we have, serve as an act of worship, honor God and not yourself. True service is not about seeking recognition, but about glorifying God. You should have the integrity. When I say integrity, dapat kahit walang nakakakita, nagsuserve ka sa Lord. Because that's your act of worship sa Kanya. You should honor God and not yourself. Hindi pwede yung, mag-serve ko kasi manakit ka na ako. Akakit da ako. I'm sure recognized da ako rin kasi mag-serve ko. It should not be like that. Kasi if you're serving like that, you're not serving for the Lord. You're serving for the wrong reason. Amen. And then, we should put others before yourself. You should put others before yourself. Follow Jesus' example. Yung nga nasabi ko kanina. Jesus is the perfect example, lalo na nung nag-wash siya ng feet ng kanyang mga disciple, no? Si Judas, kahit alam niya na ibibetray niya siya, yung humble service means serving even when it is difficult. Kahit mahirap, kahit ayaw niya, ikaw sa sarili mo, kahit ayaw mong gawin, kahit hindi mo gustong gawin, pero dahil nag-humble ka sa Lord at meron kang joy in serving the Lord, gagawin at gagawin mo pa rin. Because that's your expression of love sa Lord. Amen. Then service is not because service is not found in comfort. Service is found in obedience. Amen. Another ways to humble our heart is to stay teachable and open to correction. Hindi porket nasa leadership ka, hindi porket ikaw yung coordinator, hindi porket ikaw yung laging nagli-lead, hindi porket ikaw yung laging nakikita dito, mawawala yung pagka-teachable heart mo. Shouldn't be like that. Ways to serve with a humble heart is to stay teachable. Because serving is not a one-time act. It's a lifelong journey. Amen. Hindi pwedeng, okay, alam ko na yung gagawin ko, wag niyo na akong turuan. Okay, alam ko na yung gagawin ko. Hindi na ako makikinig kung ano yung inuutos mo. Kasi matagal na ako sa ministry na to, alam ko na. Shouldn't be like that. Take away your pride. Humble yourself to the Lord. Patuloy tayong nagpapagamit at nagpapagbago. Patuloy natin, dapat gustong magkaroon ng learnings from the Lord. Because no matter how much we learn, there is always more room for us to discover about God's will, God's purpose in our lives. Kaming mag-asawa, nabibless lang po ako sa buhay ng asawa ko kasi nakilala namin ng Lord 2017, no? And 2018, before pandemic, alam ko nag-a-attend na siya ng PSETS. And sinama niya ako one time. But then yung PSETS na-open ulit siya this year. And dahil gusto na pa namin magkaroon ng maraming malaman about sa Lord, yung gusto namin talaga yung mag-serve ng mas matindi pa sa Lord, we never stop. We attended the PSETS pa rin. And until now,
nabe-bless din ako sa mga kasama ko sa Pisets, na patuloy silang, nag-aaral patungkol sa Lord. And it's one thing na alam mo na these people never stop, na kahit marami na silang natutunan, ganyan, sa mga equipping, sa destiny, but still, they want to know more about God, know more about their purpose in life. They want to know more about God's will in their life. Parang nakaka-bless na, yun, kaming mag-asawa, praise God lang po, grace ng Lord, na nakakapag-attend pa rin kami ng mga equipping like Pisets. And I encourage you for you to have more fire, attend those kinds of equipping. Napaka-importante po yun para mag-grow tayo sa Lord. Amen. Maintain a teachable heart and embrace correction. Patuloy po tayong magpa-correct sa Lord. Hindi ka na pwedeng i-correct porket leader ka. Amen. Amen. Next, dahil minsan sa pag-serve natin sa Lord, nadidrain tayo, what we should do is to yield on God's strength. Kanina po, ano po ulit yung ating mga letters? Now, nasa Y na po tayo, we should yield to God's strength. Amen. Serving God with joy doesn't mean we won't get tired. Amen. Hindi po prinamis ng Lord sa atin na kapag nag-serve ka sa akin, anak, you will gonna have a well-rested life. No. That's no. Because it means, ang gusto lang ng Lord, hindi tayo mag-give up. And ang sa Kanya lang tayo makukuha ng strength. Amen. Kaya kapag napagod ka, alalahanin mo lang to. Hindi ikaw ang pinagmumulan ng lakas mo. Amen. Kasi minsan, ay nako, bisang mag-serve, makapagal, makanyan. Kukuha na nga ng energy, kukuha na nga ng time, kukuha na nga ng ganaganang buri kong gawan sana outside world. Pero lalagay ako keng ministry. Yes, napapagod tayo. Pero sabi ng Lord, we shouldn't give up. Si Lord ang pinanggagalingan ng lakas mo. Amen? Si Lord, that's why we need to yield on God's strength. Sabi sa Nehemiah 8:10, this day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Sa Lord lang tayo kukuha ng lakas. Kapag napagod ka, okay lang, magpahinga ka. Pero wag mong ituloy-tuloy yung pagpapahinga, ha? Kailangan, pag well-rested ka na, go back to the Lord. Amen. Go back to the Lord. Keep on serving Him. Amen. And then, how to rely on God's strength? Paano ba tayo magre-rely sa Kanya kapag sobrang pagod na tayo? Number 1, let go and let God. Sa Isaiah 40:31, sabi, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run, not grow weary. They will walk, not be faint. We must rely on God's strength only and letting go and let God to do His part. Amen. We need to be empty like cup. Kailangan magpa-fill tayo lagi sa Lord. Na kapag punong-puno na yung cup mo, kailangan magpa-empty tayo para ang Lord ipi-fill niya ulit ng joy yung cup na meron ka. Amen? Surrender mo. Let us not waste our strength, our anointing on the things that has no reward in heaven. Let us not waste our strength sa mga bagay na hindi naman nakakapag-benefit sa spiritual life natin. Let us let go of those things. Hindi ka mag-grow dyan. And let God do His part. Amen. It's not about what you can do sa Lord kasi. It's about what God can do through you. Amen. And when we rely on God, we stay connected in God. Amen. Parang wifi yan. Kapag malayo ka sa source, mahina yung connection. Amen. Kapag malayo ka sa Lord, kapag malayo ka sa God, hindi ka talaga makakapag-connect sa Kanya. Diba? Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Hallelujah. Tanong ko sa inyo, how's your personal altar? Kaya ba nawala na yung joy nyo kasi hindi nyo na na-check yung personal altar nyo sa Lord? Kaya ba nanlamig kayo kasi parang pakiramdam mo, yung paglilingkod mo, obligasyon na lang? Diba? Tanongin mo yung sarili mo, connected pa ba ako sa Jesus? Can you ask yourself right now? Connected pa ba ako sa Lord? Paano yung personal altar ko sa Lord? Minimit ko pa ba siya? Minimit ko pa ba siya doon sa secret place namin? Did you know that you and the Lord has a secret place? Nagmimit pa ba kayo doon? Amen? Connected ka pa ba sa nagbibigay ng strength
sa buhay mo? Amen? Joy in serving comes from a deep relationship with God. If you don't have a deep relationship with God, the joy will fade. Amen? If you don't have a strong connection with God, the joy will fade. And staying connected to Him bring lasting fruitfulness. As a servant of God, nagiging fruitful ka kapag connected ka sa Lord. Totoo yan? Kasi kapag connected ka sa Lord, marami kang nasisharean. Kapag connected ka sa Lord, marami kang ginagawa para sa Lord. Marami kang nabibless na people. Marami kang nabibless na tao kapag connected ka sa source ng nagbibigay ng strength. Amen? Sabi nga nila, God wants to feed you before He can lead you. Paano ka makakapag-lead kung hindi ka nagpapa-feed kay Lord? And God always insists to feed you. To give His words, nandyan, available all the time. Para magamit ka niya. Para magamit ka niya sa greater purpose ng buhay natin. Amen. Hallelujah. Whew. Can you put your hands again in your heart and you say, my joy comes from the Lord. My joy comes from the Lord. And lastly, we should depend on God's power. We cannot sustain the joy in serving the Lord by relying our own strength. Joy in serving the Lord comes from God through the Holy Spirit and through the Holy Spirit who empowers us. We should always recognize the Holy Spirit in our lives dahil siya yung nagbibigay ng kalakasan natin. And Jesus also, who is the foundation of our strength. Amen. Who is the foundation of our love. We cannot sustain joy in serving by relying our own strength. Sabi ko nga, mapapagod ka, mafe-feel burnout ka. Kapag puro strength mo lang yung, lakas mo lang yung ginagamit mo sa pagsaserve sa Lord, mapaburnout ka, mauubos ka. Kasi limited lang tayo. Why not rely on an unlimited God? Why do you rely on yourself? Amen. Can we put our hands again in our heart? My joy comes from the Lord. My joy comes from the Lord. Let us all declare, my joy comes from the Lord. Amen. So to conclude this, just like David. Kilala niyo po ba si David? Lahat tayo kilala si David. He is the man after God's own heart. And David, twice siyang lumayo sa Lord because of discouragement, because of sin. Lumayo siya sa Lord. Iniwan nga niya yung battle, di ba? And nagkaroon siya ng battle sa sarili niya. The battle that he couldn't even win. Alam nyo, kung si David, na sobrang puspos at nagpapagamit sa Panginoon, si David na God's after own heart, si David na ginawa, nananalo sa lahat ng battles sa mga wars, sa mga battles niya sa buhay, si David na ginagamit ng matindi ng Panginoon, na burn out. You and I are also prone to this. So we should guard our hearts. We should always declare, my joy comes from the Lord. Amen? Sabi dito sa Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God. Ito actually yung prayer ni David, no? Nung time na sobrang nag-struggle na siya. Alam nyo, aside from forgiveness na hiningi niya sa Lord, he also asked the joy of His salvation. Ako, kapag alam kong nalalayo ako sa Lord, nababurn out ako sa daming mga na-experience ko, sa dami ng mga nangyayari, papasok ako sa isang room, minsan nga, sa banyo na sa CR na Tapos, doon ako iiyak. Sasabihin ko, Lord, I missed you. Please, Lord, restore the joy of my salvation. Lord, sabi ko, ito yung isang bagay. Ito yung isang bagay na nilalaban ko na hindi mawala sa buhay ko. Kasi, kapag hindi ko na naramdaman yung joy, wala na. Lahat ng bagay magiging negative na. Masasubmerge ka na dun sa pagsubok. Hindi mo na makikita yung Lord. Hindi mo na makikita yung kagalakan.
na binigay ng Lord to win that battle. Amen? When the joy fades, your relationship to God, mapapalayo ka ng mapapalayo at hindi ko, yun ang prayer ko, Lord. Ayokong mangyari yun kasi why? I've experienced it. I'm a backslider for how many years? Backslider ako. Anong hirap? Ang hirap na wala ang Lord. Kaya ito, katulad ni David, pinagpipray ko lagi na Lord, ito yung isang bagay na wag mong alisin sa puso ko. Please, Lord, restore to me the joy of my salvation so I can serve you more. Para mas magamit mo pa ako. Para mas magamit mo pa akong maglingkod sa'yo. Para mas makapag-share pa ako. Kasi kung sa sarili ko lang, hindi ko to kakayanin. And even right now, hindi ko kayang tumayo sa totoo lang. Pero God, I yield on God's strength because I know He is the source of my joy. Amen.